Nag-iimbak sila eh, katulad ng minsan dinadaga na, iniipis na. Mahilig sila magtabi ng mga abubot, etc. Opo, naniniwala po ako na hoarders ang mga Pilipino. Kasi po, tingin ko ayaw nila na nauubusan sila once na kinailangan na nila yung gamit. So habang may resource pa po sila, nag-i-stock up na sila. Kasi mahilig ang Pilipino parang like for panic buying. They tend to hold like things na pwede nilang may impact sa kanila para sa mga future needs nila. Yes po. Because yung mga Filipinos po, very sentimental po sila eh. So kinikip po nila yung mga bagay na nagamit na po nila because nakastick po doon yung mga memories nila. Depende naman yan sa ano kasi kung mapera ka, kung wala ka namang pera, wala ka rin mga bibiling mga pang ano, di ba, pang imbak. Ayun, nako, para mas maintindihan natin kung ano nga ba ang pagkakaiba ng collector lamang sa isang hoarder na. Makakasama po natin ngayong umaga si Tito mong psychologist. Si Tito mo, si Tito Lordy. Lordy Angela Santos. Hello, Lordy. How are you? Magandang umaga po. Welcome to Kada Umaga, Lordy. Salamat po sa pag-imbita sa akin dito sa inyong programa. Bati ka muna sa ating mga kada. Magandang umaga po sa ating mga kada. No, at sana ay mabigyan natin ng kaliwanagan kung ano man ang topic na pag-uusapan natin ngayong araw. Oo nga, ito na nga Lordy kasi hindi natin masyadong maintindihan ano bang pagkakaiba ng collector lamang sa hoarder na. Okay, so usually when we talk about those collectors, so yung mga nangongolekta lang, meron silang purpose, merong organization, Okay. no? At saka yung emotional impact sa kanila nung mga bagay na kinokolekta nila is largely positive. They enjoy doing it. They enjoy sharing it to other people. Pero for those individuals who can be considered as hoarders, they tend to accumulate things that are usually, no, merong iba perceived purpose lang, even though technically or practically wala na talagang value or use yung isang bagay. Pagdating din sa emotional impact sa kanila, instead of giving them positive experiences, usually ang nararamdaman nila is more distress or in the short term, parang Bakit may away distress, lang. Lordy? Oo. Usually yung distress nangyayari siya kapag umabot na sa pagkakataong pati yung active living spaces nila. No, yung higaan, kitchen, kainan, Hindi mo na magamit. Hindi na magamit. So, kung baga, parang yung mga kinukolekta nila mga bagay ay wala na sa lugar. Wala na sa lugar. Out of place na dun sa bahay. Yes. Naka-scatter na. Opo, yun yung Everywhere. Yun yung isa sa kumbaga malaking pagkakaiba no ng collector sa isang taong can be considered as hoarder. Pwede ba akong magpa-diagnose sa'yo, Lordy? Kasi matagal ko na lang iniisip kung ako ba'y papunta na sa hoarder. Bakit? Kasi eto, panoorin natin. Meron, alam naman ng mga tao, mahilig talaga ako sa shoes. Tignan natin kung mapanood. Ayan. Ito, Lordy. Ito bang ganitong... Pareho pala tayo, Mama P. Dahil ito bang ganitong sistema ay hoarder or collector? Okay. So, basically po, no, when we talk about... May sakit na ako. When we kasi talk about... wala naman sorry. sa kusina yan, Lordy. Yan. Nasa closet. Nakikita naman natin no, na wala siya sa isang active living space. It doesn't actually cause any interruption dun sa mga usual activities natin sa bahay. And when we are talking about diagnosis, hindi natin kasi siya pwedeng gawin ng papatignan mo lang kung ano yung bahay ng isang tao, kung ano yung condition. Although it may give some impression, but when we talk about diagnosis, it usually requires an assessment procedure. Usually coming from doctors, psychologists, or other health professionals. Ano usually yung mga tinatanong nyo dyan sa mga ganyang test? Nagsisimula, syempre, dun sa mga common manifestations like their difficulty to discard items due to their perceived value. No? Pangalawa is yung... Yes. Pangalawa is yung cause no, na distress nung pagbablock dun sa active living spaces, not just to the person who's accumulating these items, but even to other people who are usually living with them. No? And usually it persists with age, no, as
these symptoms persist with longer time, mas lumalala siya. So, gusto ko yung ginagamit nila yung video mo as an example. Hindi yan mga kada. Kasi hindi yan Hindi yan. Kasi Hindi yan hoarding. Aminin mo, amiga, ikaw rin, nahihirapan ka Ay. mag-discard ng sapatos. Yes! Alam mo kung bakit? Ito meron akong may justification ako. Yung business kasi namin sa Brazil is shoes. So talaga we have a showroom. Imagine if you go to a showroom full of cars. Imagine yung shoes, di ba, maliit lang. So the entire place, it's 4 floors full of shoes. So that's the business that we have. Ngayon, ang sample shoes na yan, maliit lang, di ba? Kapag nagbebenta yung, makikita mo na nasa window shopping ka, maliliit yung mga shoes eh. Yung pinapakita. Yung pinapakita, oo, di ba? Sa display. Kung ano yung size na yan, yun din ang Binibigay ng size daddy ko. mo. So, yan, ininherit ko lahat yan. So, ngayon, lumaki ako na lahat ng shoes ko ay bigay lang because part of the business. And yung sample lang mismo, para hindi na kami bumili, para hindi mahal, di ba? So, kinikip ko lahat yan. Ngayon, tumanda na ang lola mo. Kinikip ko yung Andyan pa rin? Oo, kumaga, hindi ko kinikip lahat. Ang point ko, kinikip ko yung idea na I have to keep these shoes, I keep these other shoes. So, ang dami ko na-accumulate na sapatos. So, nanggaling na siya dun sa experience. Sa pagkabata ko na feeling ko normal lang yan kasi dami namin sapatos, go. May childhood, Hala, trauma. Joke. Hindi, pero ito, isa pang kwento ko, Nax, dami kong sinasabi. Kasi meron akong kilalang tao, hindi ko ipapangalan yun, pero nasa United States siya. Pag pumasok ka sa bahay niya, maraming mga box everywhere. Walang laman tong mga May box. mga laman. Actually, na-notice namin, kasi pandemic, di ba, na-notice natin yung pag-hoard ng mga tao, like yung mga toilet paper, yung hoarding ng mga tao. Doon natin medyo na-notice, wait, but teka lang, may parang pa-hoarder pala talaga yung mga humans. Like, we have the tendency of keeping things with the fear na mawala sa atin. Parang ganon. So, I noticed during pandemic, yung taong yan na dating, parang family member din namin yun, nila mami, daming gamit. Sabi ko, oh my goodness, talagang stress na stress kami. Even your environment becomes very stressful and they don't have any Yun na kayo use. sinasabi niya yung second, yung nagpo-cause na talaga ng stress even sa ibang tao. blocking living spaces. Yes, yung active living spaces ay hindi na magagamit. And siguro mai-highlight na rin natin yung difference kasi may form ng hoarding na hindi naman talaga hindi agad makaklasify as a hoarding disorder. Tulad nung nabanggit na pandemic, may mga pagkakataong may perceived need yung tao. Correct. For example, for toilet paper, sometimes they hoard other things that for them can be used for economical gains like selling it for a higher price, etc. No? Pero in the long run, they know how to dispose. They know how to sell, for I example, don't think or that's a psychological thing, no? Yes. I think it's just their desire to for something make else. money. Yes. Oh, go ahead. Yung katulad ng childhood ko, Yan. okay, hoarding ba yun? Okay, dun sa nakakwento nyo kanina na pagkolekto ng mga sapatos, Opo. from the details that was presented, parang hindi naman siya pumapasok dun sa criteria, even though we give sentimental values to these things. Again, they are organized, they are kept well, Yeah. and they do not again disturb or cause distress to people by blocking the active living spaces. Hindi naman. So I'm normal. Check. Joke lang. Yung may problema siguro yun na visit kasi nga yung boxes Yeah. na pati kayo na stress na. Oo. Yun ang medyo mahirap usually sa pagda-diagnose, for those individuals who are suffering with hoarding disorder. Hindi natin siya agad malalaman unless there's someone, for example, a relative, or someone close That will tell visit. us. Ang That would visit the explanation place. nila, nahihirapan sila mag-let go dahil Oo dun nga. sa sentimental value. Pero, at saka, kailangan ba na ganyan yung ugali mo about everything that you like? Parang you like it so much, you must own so much of it. Kasi yung anak ko ganyan eh. Pag, eto, meron pa ako isang video. It's nice mo na siya rin nag-video. Not knowing na pag-usapan natin siya. Kasi mahilig siya mangolekta ng mga toys. Ito naman yung latest, yung latest Collection. hilig niya. Ang dami na, di ba? And there's no, I see no end to this. To the collecting of this, di ba? That's cute. Pero ayos naman, Ayan yung Ayos, dati niyang hilig. Puro plushies. Wala na ngayon malagyan yung taas ng kanyang cabinet o active living space. Okay. Pwede mo siyang gawing pool. Ayan yung mga budding. Budding collection. So,
dati Pokemon, ngayon napunta na dyan. Iba-iba rin. Kasi gaanong kahalaga, may factor ba ang pera sa pagiging hoarder? Okay, so when it comes to Kasi yan, mahal na yan. yung value, no? For those individuals kasi who are actively hoarding talaga, regardless of the value of the item, no? So pwede silang mangolekta ng kahit para sa atin ay mura, para sa iba ay mura, but for those individuals who usually have an access, no, for a more medyo mas mahal na bagay, they can actually hoard or collect those things na medyo mas pricey. Again, regardless of maybe socio-economic status, if the person shows signs and symptoms of a hoarding disorder or a hoarding behavior, pwede talaga silang mag-accumulate ng different items. So, Kahit hindi nila ito bilhin. Kahit hindi. Diba? They will just Oo. find a way na makahanap sila ng, katulad nung nakita natin kanina, nag-hoard siya ng parang clocks, di ba? Oo. Siguro kahit sa mga junk. Actually, for some extreme cases, kahit mga bato, mga balat ng candy, yung mga ginagamit pang kanina na pag-usapan, pang Sharon, no, na gamit na. Yun, minsan nakikita natin nakakolekta lang Wait or lang, my nakakalat boyfriend lang. does a little bit of that, si Tommy. Ano to? Ano naman sa kanya? Like, pag dati, nung nag-start kami, parang every date, kung meron kami mga ticket or something na ginamit, dyan sa date na yan, yung tissue, ikikip niya. Pero parang feeling ko naman, Yes. ganun, parang sentimental naman. Pero one time, nas ko, daming basura na yan. Di, memories natin yan. Ko, Yes, for memories. So kinikip niya yung mga ganyan. Hindi naman siguro Nasa isang box hoarding. lang naman yan eh. Kung saan actually. Hindi naman niya kinikip sa isang lugar. Oo, sa bag niya. Sabi, Tinatry ko pa naman ipagtanggol si Tommy. Yun nga eh. Sorry na nga, Tommy. Itatapon ko. No, wag. Kasi yan yung nung time na pumunta tayo sa ganito. So, pati yung susi ng yung hotel. Oo. Sabi ko, bakit yan? Ibalik So, hindi siya na... Usually pag... Sige, attorney. Ano yan? Go, Emso. Kailangan Medyo na-stress ako sa keycard. Diba? Ako rin Okay lang sana ako nakalimutan, pero ikikip Sa mga ganong pagkakataon, sa mga hotel owner. pwede rin naman i-consider, no, yung sabihin natin, intermittent disorganization, like wala ka lang time para makapag-linis, makapag-ayos. Pero if you given that chance to deal, for example, with the things that you've collected, tulad nun, yung mga ticket at kung iba-iba pa, kaya mo namang ayusin. Correct. No? So it will not usually lead to the disorder that we are discussing right now. So minsan, busy lang talaga yung tao, pero kapag binigyan mo siya ng pagkakataon, enough time, he can discard whatever he wanted to discard and he can organize whatever he wanted to organize. Pero ano? Wala ka pa naman Make-up. na-share. make-up, mga naho-hoard ka. ganyan. Paano yung mga make-up, ganyan? Actually, kasi, Make-up, ewan ko, ako skincare. kasi nasa isang room lang lahat. Alam mo yung hino-hoard niya? Awards. At corona. Yun okay. Ano yun eh, ano kasi, yung tatay ko kasi mahilig yan gumawa ng mga organizer, ganyan, cabinet. So, lahat yun. Halimbawa, may sapatos ako, nasa Pampanga, lahat yun nasa cabinet na. So, hindi siya nakakalat. Mahilig lang ako magkalat, pero sila naman nagliligpit. Pero, I don't think papunta siya sa hoarding. Kasi hanggat hindi naman yun nga, nakukonsume yung living space, diba? So, okay pa rin naman. Ang mahirap lang yung damit. Sobrang hirap talaga. Yes. Kasi I think it's part of our job na rin. So, hindi ko siya masasabing hoarding eh. Kasi nagle-let go ka rin naman eh. Correct. Ano pa yung pwede nilang, halimbawa, paano malalaman na tao na hoarder na siya pala? Kasi feeling ko yung mga ganyan, parang in denial pa sila na Totoo parang, yan. hindi, nagko-collect lang nito. How do we convince them na hindi na yan collect? Lahat ng order na kilala ko, in denial. In denial, Most di of the ba? time, yes. Most of the time. Oh, so una dun sa tanong na ano pa yung mga ibang pwedeng maging simptomas, no, or yung ibang behavior. No, actually yung acquisition is just a part of it, or yung accumulation could be, no, or one of the usual manifestations of a disorder, pero talagang ang pinaka, kumbaga parang pinpoint, no, or yung flagship na kanyang simptomas is yung inability, no, to recognize and discard, the importance of discarding these items. Kasi para sa kanila nga, regardless of its practical or objective value, they are looking forward that in the future, pwede pa nilang magamit, meron pa tong value. No? So yung distress na related to those
things or experiences serves as the flagship symptom, no, of this disorder. Now, sorry, ano po yung second question? Medyo napahaba. The second question is, how do we tell them or Yan. convince them na in a way na hindi naman sila mako-condemn kasi magiging defensive lang sila eh. So, for helping these individuals, mas maganda talaga, lalo na kapag medyo chronic or medyo severe na yung symptoms, is to ask for professional help. No? Kasi minsan meron din silang mga intrusive or unwanted thoughts, no, na kahit sila mismo ay hindi kayang kontrolin actively. So for some people, no, hindi lahat, minsan kailangan ng medications so that they can recognize. Yung iba naman is more on psychotherapy, no? Kasi sometimes it gives them a feeling of security. Yung pag-angkin ng napakaraming bagay. Parang siguro once upon a time, naka-experience sila ng scarcity, Deprivation, diba? yes. Or deprivation, correct? So na nagkaroon sila ng kakayanan na makabili na, Tsaka na sila umuay naman. so Meron ako mga tita na parang talagang from the 50s pa, meron pa silang mga clothes. Grabe. Kasi feeling nila, pag pumayat sila, gagamitin nila yun ulit. Ay, Mama Dri, it's time to let go of all your clothes na nasa bahay ko dito sa Pilipinas. Ganon yan. Sinasabi ko din yan lagi, Ma, apat diba? na box. Mag-aaway Bakit kayo. pinipili mo? Ganon. So, Bakit yun. kaya? Yan, paano niya sasabihin? sa mga ganong pagkakataon na syempre hindi naman kumbaga Hindi ka napapayat. Naloka na. medyo mas siya, baka maging defensive lalo yung tao kausap natin. So usually syempre madadaan naman lahat sa usapan. So we have to lead them to a point or a perspective in a more objective way. Paano? No? So usually, syempre kailangan makipag-usap ng malumanay, giving them for example a view, no, of what an ideal household could be or yung mga arrangement ng bagay, no, regardless kung anong preference nila and what their current situation is. No? So from there, hopefully we can convince them to at least have some perspective na, oo nga, itong living spaces ko currently cluttered, no? Yung kabila naman ay hindi. Same goes with the advantages and disadvantages. No? Kung pananatiliin natin ganyan ang iyong living spaces, maaaring merong mga risks. Yung iba, nag-aasunog yan. May mga pinamamahayan ng mga peste. Yung iba, kahit bacteria that could cause illnesses. No? Kasi siguro additional info na lang din, minsan hindi lang bagay or objects ang hino-hoard ng mga tao. In some extreme cases, they could actually keep dead animals, species, etc. Those are for extreme cases, no? Hindi lang siya para sa bagay. So, pwede siyang lumala. Ganun. May mga pagkakataon, no, na lumalala siya sa papunta sa ganong direksyon. Grabe. So, by giving them an objective evaluation, siguro kung ano yung advantage or disadvantage on continuously living like that, or maybe deciding to discontinue, no, that kind of behavior, hopefully, can give them a better perspective. Lordy, di ba dito sa top 10 in the world, may UK, United States, South Africa. Tayo naman dito sa Pinas ay number 7. Okay. Sa tingin mo, bakit po yun? Oo, at top 1 in Asia, tama ba? Top 1 tayo So, in Asia. Why? Siguro mas isa tong magandang senyales, no, na kailangan pa nating pag-aralan, no, ng mas malalim yung different mental health conditions or mental health in general in the Philippines. Kasi hoarding as a behavior can be caused by different factors. No, pwedeng trauma from the past, mood or affective disorders, no, or pwedeng again to address some economic changes or economic needs. So by digging into those individuals who these researchers saw as hoarders, siguro mas magkakaroon tayo ng mas malawak na perspective on how we can basically help them. No? Kasi hindi siguro sapat yung impormasyon na yun para sabihin natin na maraming may hoarding disorder dito sa Pilipinas. Hindi rin sapat siya na ito lang para sa isa na sabihin na ito lang yung dapat na tulong na ibigay sa kanila. Siguro isa lang siyang daan para bigyan tayo ng senyales na wake up call na kailangan pa nating pag-aralan itong mga ganitong mental health problems. Kailangan na kayong kumonsulta sa isang eksperto. Kaya Lordy, saan ka ba mahahanap ng ating mga hoarder? Ng mga kada. Ayan. Para sa additional questions or maybe inquiries, pwede nyo po akong i-follow sa aking mga social media pages from YouTube, Instagram, TikTok, no, and Facebook. Hanapin nyo lang po ang
Tito Mong Psychologist page. Kasi baka wala na talaga silang matirhan. Oo. Nalulungkot sila kapag hindi maayos yung pwesto ng mga hinuhoard nila. May napuntahan nga akong bahay. Yung bathroom nila punong-puno ng mga kung ano-ano, hindi na magamit yung bathroom. Meron talaga mga ganun. Meron talaga. Pero dapat siguro ma-realize din nila kung ganong ka maaliwalas at saka peaceful ng feeling ng malinis at organized. Parang detox yung feeling. Minimalist. Kailangan nila mag-Mary Kondo. Yes. If it doesn't bring you joy, take it out. Take it out. Kaya mga diba? kada. Naintindihan mo ba yun? Yung mga sapatos dyan from the year 2000. Tama, Diana. Ako din. Para sa sarili pala. Diana, Mama Dri, Tommy. Ito, mga kada, matutong mag-let go sa mga bagay na hindi na natin kailangan at maging practical po sa mga bagay na dapat or hindi dapat na itago. Maaari nating umpisahan ito sa maliit na bagay hanggang sa may alis na po natin ang ganitong kinasanayan. Maraming salamat, Lordy, for your time Salamat this din po. morning. Likas po kasi na sentimental talaga, mga Pinoy. At boyfriend ni Amiga. At Mama. Lalo na mga gamit na may kalakip na alaala. Pero sana tandaan natin, mga kada, na ang pagtatago ng sobrang gamit, hindi na ito nakakabuti sa kalusugan at kapaligiran. Take it from me. Nagkaroon po kami ng rat problem dahil sa pagkikip ko ng boxes. Matuto mo tayo mag-share o kaya naman magbenta para mapakinabangan pa ng iba or itapon na lang talaga. Mga Kanet 25, this is Pia Guanyamago. For more Kada Umaga updates, please click the subscribe button and follow us on Net25 social media pages at Net25TV and at Net25 Entertainment Facebook page. See you guys. Bye!